Hello mga kananay. Ito nga pala yung part 2 ng ating Tuesday shopping. Hindi ko alam kay CapCut kung bakit ayaw niya akong payagan na mag-download ng mahabang video dahil ba sa libre lang to or kailangan ko nang mag-subscribe. Paano ba? Kaya wala akong choice kundi putulin ko na lang yung unang video. At eto nga yung next. After nga namin sa Uniqlo ay nag-crave kami ng something na Chinese na pagkain. Matagal na namin kinikrave ni Chengwa to kaso ngayon lang kami nagka-chance na pumunta dito sa SM. At dito nga kami napadpad sa chicken savory, ano bang tamang basa dyan? Anyway, ito nga yung mga in-order namin, salt and pepper spare rib, yang chow fried rice, beef with broccoli, sweet and sour pork. At tara, kain na tayo! Parang nga dito sa yang chow fried rice, parang ang tingin ko parang ang dry, ang lungkot-lungkot nung kanin. Tapos yung natikman ko, parang iba na yung lasa. Hindi ko alam kung dahil sa mahal na ang mga bilihin para lang ma-afford ng mga gaya natin na kumain pa rin sa ganitong klaseng restaurant. O talagang matabang lang ang panlasa ng chef nila. Charot! At para naman sa sweet and sour pork, hindi ko alam kung bakit manipis na pahaba ang hiwa nila. Dahil ba siguro para malambot pa rin ang pagkakaluto nito or isang technique pa rin para dumami yung isang serving ng menu. Tapos nung sinerve nga sa amin, pinabalik ko, sabi ko, bakit ang putla? Tsaka ang dry, wala man lang kasosos. Tapos 2 pirasong sibuyas lang, tapos hindi pa colorful. Wala ba yung bell pepper? Kaya nung ibalik sa amin, eto kako talaga yung gustong-gusto kong sweet and sour pork. Ito na yon, mami. Next naman tong beef broccoli. Ay nako, dito hands down ako talaga. Hindi niya nasira yung expectation ko. Yung pagkakaluto sa broccoli, ganun pa rin, crunchy. Tapos kitang-kita mo talaga na ang ganda ng pagka-green niya. Tapos yung meat na beef, ay nako, so tender at talagang juicy. Pati na rin yung sauce niya. Ay nako, yun talaga yung gusto kong timpla ng beef broccoli. Tapos sasawsawan mo pa siya ng chili oil na may toyo. Sarap! Next naman itong salt and pepper spare rib. Siguro nga sa mahal ng presyo ng mga bilihin, tama lang yung serving sa presyo niya. Tapos yung parte na napunta sa amin, malaman, walang buto, pero para sa ampat tinawag na spare ribs to, di ba? Pero goods pa rin yun kasi at least makakain namin yung laman, di ba? Kasi yung buto hindi naman nakakain yun eh. So far, so naman yung lasa niya. Tapos ididip mo dito sa suka nila, masarap pa rin. Above all or overall, di pa rin ako na-disappoint sa lasa niya. At perfect pa rin itong restaurant na to na dalhin ang pamilya. At pagkatapos kumain ay nag-take out na nga lang kami para sa mga bata at sabay umuwi na kami. Yun lang, thank you for watching!